Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, so this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so kung napapansin ninyo mga kaibigan, yung mga taong involved o naging bahagi ng pagdakip at pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mayroon ng kanya-kanyang mga galawan, no? Sinisiguro na nila yung kanilang kaligtasan, no? Kung sakali man na hindi mapatunayan ang crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ang kaso po laban kay former President Duterte ay mawawala. Okay, so madidismiss po ang mga ito. Bakit? So kung inyong matatandaan yung mga sequence of events, no? 2017 pa po nang unang magsampa ng kaso sina Antonio Trillanes, ang Magdalo Group, at syempre kasama po dito si Attorney Jude Sabio. Then after few years ay binawi na po ni Attorney Jude Sabio yung kanyang communications to the ICC at sinabi na po niya na ang mga binitawan at ang mga salitang inilagay po nila doon sa communications nila ay wala pong matibay na ebidensya, no? There's no proof na makapagdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun po ang naging pagdahilan po ng pagbawi ni Attorney Jude Sabio sa kanyang communication report sa ICC. So sinabi rin po ni Attorney Jude Sabio sa kanyang naging interview ay meron pang ang utang si Antonio Trillanes sa kanya. Okay? So, yun po yung unang dahilan kung kaya't sa tingin natin ay talaga namang political persecution lamang ang ginawang ito ng administrasyon ng Pangulong Marcos Jr. Okay? So, ilan pa po sa mga natuklasan natin, no, recently lamang ay ipinahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na wala daw pong matibay na ebidensya laban kay former President Duterte dito sa Pilipinas. Imagine nyo mga kaibigan, isang DOJ Secretary magsasabi ng ganong salita, no? Kung walang ebidensyang maipakita at magamit laban kay Duterte dito sa Pilipinas, how much more sa ibang bansa? How much more sa ICC kung wala silang maipakitang ebidensya dito? So that only means, no, mga kaibigan, ay ginagamit po nila ang ICC para sa kanilang pansariling pangarap, no? Ito po ay mawala sa landas nila ang mga Duterte. So, bakit po nagkaroon ng ebidensya laban kay Duterte sa ICC? Bakit nga ba nagkaroon, mga kaibigan? Ano nga ba yung inyong hula? Bakit nagkaroon? Bakit sa Pilipinas wala raw ebidensya laban kay Duterte? Eh bakit sa ICC meron? Simply because baka totoo yung sinasabi nilang binayaran ang ICC ng $100 million, no, 100 million US dollar upang maglabas ito ng warrant of arrest na padadaanin sa Interpol, at ang Interpol ay magpapadala o maglalabas po ng red notice, mga kaibigan. So yung red notice, mga kaibigan, na hindi naman po iyon na utos ng paghuli o hindi po yun directive na hulihin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. It was just an order, no? It was just a notice, mga kaibigan. So ayun po, no, for 100,000, for 100 million, yan, 100 million US dollar. O, siyempre, kay Jesus Crispin Remulla din po nang galing na binabayaran ng gobyerno ang mga pagta-travel ng mga suspects, no? Binabayaran po ng gobyerno yung travel ng mga suspect, ay mga witnesses rather, upang makapagbigay po sila ng kanilang statements sa ICC. Can you imagine how much money are we spending for the witnesses? Sa kanilang visa, sa kanilang plane ticket, sa kanilang food and accommodation,
iba pa po yung kanilang bayad. Siyempre, imposibleng hindi po yan nabayaran yung mga yan. Kagaya nga po ni alias Rene, di ba nabayaran si alias Rene, mga kaibigan. So, ganun din po yun. No, nabayaran si alias Rene, that means to say, itong mga suspect na, itong mga witnesses na ito, kagaya ni Aling Sheila, ay bayad. Alam naman natin, yung anak ni Aling Sheila ay namatay noong 2023, no? Panahon na po ni Marcos Jr. And yet kasama po doon sa mga ebidensya na ipinresent nila sa ICC. 'Di ba? Nakakaloka itong mga ano to. So hindi lamang po 'yan, gumastos po ang pamahalaan para doon sa eroplano. Kanino pong eroplano ang ginamit na service para dalhin po sa ICC si dating Pangulong Duterte? So yun po yung mga pangyayari, no. Ang pinakang latest ay yung binulgar po ni Jesus Crispin Remulla na ginastusan po ng gobyerno yung mga pagpapadala ng mga witnesses laban po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Doon sa Senate probe naman, mga kaibigan, na initiative po ng Committee on Foreign Relations, na kung saan ang chairman ay si Senator-elect Amy Marcos. So nalaman naman po natin doon yung series of events kung paano nila ipapadakip si dating Pangulong Duterte. Nandyan po yung Oplan Horus na kung saan ay magiging basihan po nila, magiging gabay po nila hanggang sa mahuli at madala sa ICC si former President Rodrigo Roa Duterte. Mula sa Oplan Horus na ang nagsagawa po ng pagdakip ay si CIDG Director General Nicolas Torre III. No? Ang tinanong po si Nicolas Torre kung sino ang nag-utos sa kanya, no other than the PNP chief, no, Romel Marbil. So nung tinanong naman po si Marbil kung sino yung nasa likod po nito, ang kanyang sinabi naman po ay ang DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Okay, so ang nakikita natin mga kaibigan dito, para mailigtas po nila ang kanilang mga sarili from any lawsuit, no, or any crimes kaugnay po sa pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinigurado na po ni PNP chief, no, Nicolas Torre III, na makuha po niya yung kanyang posisyon ngayon. Okay, so from CIDG to become the PNP chief. Ayan, so yan na po, kinuha na po niya yung mataas na posisyon para nga naman hindi siya mahuli at hindi siya makulong. At ngayon po, pinakamainit na balita mga kaibigan ay nag-apply naman ng intent, no, itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla para palitan po, no, this coming July itong si Ombudsman Samuel Martires. O, di ba? So yun na nga mga kaibigan, ano, si Ombudsman Samuel Martires kasi ay magre-retired na. Okay, so magre-retired na po kasi itong si Ombudsman Samuel Martires, at syempre yan, kinukuha po, nais kunin ni Jesus Crispin Remulla yung kanyang posisyon bilang ombudsman. Okay, so pag siya naging ombudsman, syempre ligtas na po siya from any lawsuit. O, di ba? Lawsuit, sasabihin niya, "Oy, ombudsman ako lang yung powerful ngayon." So, yun lang guys, no. Sana po ay makita ito ng i-consider ito ng commission on appointment, no, commission on appointment, para malaman po natin. Sana naman yung mga nasa commission on appointment ay mga taong, alam nyo na mga kaibigan, matuwid at tapat. So sana salain nila ng tama yung posisyon. Dahil para sa akin, hindi ako sang-ayon. Kasi nililigtas na po nila yung kanilang mga sarili from any lawsuit. So yun lamang po, at maraming salamat.